Hello, good day everyone. So this lesson or for this video, we will be solving an example related sa flexural formula or to be specific, papraktisin natin yung pagkuha ng moment of inertia using transfer formula or yung tinatawag din natin na parallel axis or axis theorem. So ang pinapahanap or dito sa problem na to, ang gusto kasi namang ipahanap dito is bending stress, di ba? And yung formula for bending stress as we know it is this. Yan yung F sub B is equal to MC over I. Or maximum to ha, maximum. Kasi yung C, yan yung distance from the neutral axis or sa centroid ng buong shape hanggang dun sa extreme fiber. Pwedeng pinakataas or pinakababa. And ang general na formula is ganito yung pagkakasulat, MB is equal to MY over I. Yan. So, yung difference lang naman yan, yung isa kasi ay maximum, ito yung anywhere. Okay? So, along dito sa buong shape natin, pwede dito, kahit saan. Wherein, yung Y, yan naman yung distance kahit saan din. So, hopefully, na-recognize yung difference. So, ang focus natin dito is pagkuha ng inertia because dito, sa particular shape na to, by observation, it is observable na symmetrical yung shape natin. In what way? So, using this axis of symmetry, halimbawa, lagyan natin ng line. Diba? Maglagay tayo ng line sa gitna. Pasensya ka na, hindi na sa gitna. Dito. Ay, wala na yun. Sana yun. Di ko maklik yung guhit. Yan. Okay? So, tanggapin na natin kahit hindi siya straight. Hindi siya pag nasa gitna. But, what's the point? Diba? What's the point? Ang gusto nating ma-recognize dito is that dun sa left side, dun sa right side, dito sa gitna sa guhit na to, magkamukha. So, magkamukha yan. Kapag may axis of symmetry, alam na natin na yung centroid is, of course, kung nasaan yung mirror, di ba? Similar dun sa isang figure. And kahit na yung line natin ay nakahiga, mara-recognize din natin yung symmetry na yun, kahit pa ganun. Yung nasa taas, nasa ilalim, magkamukha. So, kapag ganyan kasi yung figure natin, madaling mahanap yung centroid. Kasi hahanapin mo lang yung axis of symmetry. So, hindi yun ang goal natin. Inertia ang kailangan nating hanapin. Okay? So, by eye test, so, check lang natin, by observation, we can approximate na yung centroid about X nung ating shape is ito. So, nasaan yung x-axis? Di ba ang x-axis natin horizontal? Ano ba pag sinabing about x? Isa lang ibig sabihin nun, perpendicular. Patayo. Perpendicular. That is the meaning of about x. So, minsan may makikita kayo, may mababasa, along x, yun naman yung parallel. Yan. So, most of the time, about yung ginagamit. So, when we say about, doon tayo umiikot, or para mas madali mong maisip, ano yung linya na perpendicular doon sa axis na yon. Yun yung kino-consider natin. So, about x yan. So, about x, galing doon sa, kung nasaan man yung neutral axis, di ba? So, ito yan. Ito yung centroid. So, meaning, yung patayong to, from doon sa taas hanggang sa baba, ang centroid nun is around here. Di ba? So, if this is 30, this is 30 as well, tapos 300 yung gitna, we can say na yung centroid nito is somewhere 150 plus 30. 180. Okay, wala pa tayong minamagic dito ha. Ano lang to? Tansya-tansya pa lang to. Doon naman sa kabila, ang centroid nito, about x, is yung 15 plus 300 divide 2. Kasi nga, symmetrical. Kinukuha lang natin yung gitna. Dinidivide lang natin sa 2. So, around 150, yung kalahati ng 300 plus 15. And kung sakali naman na gusto mong about y, ibig sabihin ito yung axis of symmetry natin, patayo. So, ano yung titingnan mo? Lahat ng perpendicular. So, mas madali siyang hanapin, di ba? Kasi hahanapin mo lang yung gitna nung y or nung nakatayo. Yan.
Anyways, hindi yun ang concern natin about x. Kasi ito yung mismong pagkakalagay niya doon sa kung saan man nakalagay yan. Okay? Ibig sabihin, kung nandito yung load, let's say nakaganon, yung moment, ang magdadala niyan is yung x-axis. Okay? Yung about x-axis natin. Ito yung major axis natin. So, kailangan natin makuha yung inertia about x-axis. So, anyways, we have the moment already, 150. And kung maximum or least amount of bending stress ang pinapahanap, saan yun? Pipili tayo sa dalawa. Diba? Determine which of this support or which of this shape will support the least amount, support a moment of 150 with the least amount of bending stress. Ibig sabihin, same yung moment, pero mas maliit yung stress. Okay? So, kukunin natin yung maximum ng dalawa, yung maximum na B, ng shape na B, yung maximum ng shape na A, then compare natin. Yung mas mababa, yung makukuhang stress, yun yung gagamitin natin. Okay? Sige. So, may moment na tayo. Then, dito sa shape na A, establish na natin na yung kanyang Y or yung C niya is 150 plus 15. Walang magic dito, hanapin mo lang yung gitna. So, 165 mm. Para yan dun sa A. Okay? Para naman dun sa isa, tawag natin Y-bar. Yung Y-bar pala ang tawag natin. Y-bar nung A. Then, para sa Y-bar nung B, nung pangalawang shape, 150, yung kalahati ng 300 plus 30. So, 180. And so, okay na tayo sa mga Y-bars nila. Sa-substitute na lang natin later on. Yan na yung C ha, yan na yung C, yan na yung Y. Yan na yung distance from the centroid hanggang sa pinakataas or sa pinakababa. Okay. So, syempre, depende talaga sa shape, maghihirap or hihirap yung problem natin. But, establish niya yung knowledge niya sa pagkuha ng inertia and ng centroid, kaya yan. So, tuloy natin. Kuha tayo ng inertia. The formula for the transfer formula or yung parallel axis theorem is given by this one. Ixx, kasi nga about x-axis, kapag about y ay yy, igx plus ad squared. Okay? So, unahin natin yung unang shape. 4a, lagay muna natin. 4a. So, itong nauna. Kunin muna natin yung area. Okay? Yung area. Sige na nga. I-divide muna natin into shapes or into areas. So, ito yung area 1. Yan, para hindi kayo magulahon masyado. Area 2. Ito yung area 3. Ito yung area 4. So, pinaghiwa-hiwalay na natin lahat ng mga may corner. Although similar naman sila, kung kaya nyo ipagsabay, mas maganda, di ba? So, 4 na shape. Yung area ng 1 and ng 2 parehas. Pero ipaghiwalay na lang natin sa pagsusulat. So, let's call it area 1, 2, 3, 4. Ayan. So, yung area ni 3, 4 parehas. First, let's start with IGX. May nakalimutan pala tayo dito sa formula. Yun yung summation. Yan. Summation ng inertia about the centroid ng lahat ng shape and summation ng area times distance squared. So, let's start with the first one. Kung about x-axis yan, about the horizontal axis, ano ang i-cube? Yung perpendicular. Yung 15. Yan. So, hopefully, masanay na tayo. Trust me, yung knowledge nyo sa pagkuha ng mga ganitong simpleng bagay, tutulungan kayo niyan sa future. Huwag nyong mamaliitin. So, 15 cube, right? BH cube over 12. Ang height natin is 15, ang base is 200. And divide natin sa 12. Okay? So, this one, lagyan natin IGX.
Ang sagot dito ay 15 cube times 200 divided by 12. 56,250. Okay? Yung pangalawa, yung number 2, hindi na siguro natin isosolve kasi magkamukha naman sila, di ba? So, parehas yan. Parehas yan ng IGX. 56,250. Kaya maganda kapag magkakamukha. Madali lang. So, dun tayo sa pangalawang shape. So, perpendicular about the x-axis. Di ba ang height ng 300? Tapos yung width, numberhin natin, nakaharang eh. Yan. 30 mm. Okay. So, lagyan natin 30. Yung 30 na yan, baka malito pala kayo. Baka isipin mo, itong isang to, 30. Yan. Possible din naman, pero tingnan natin yung drawing kasi, di ba? Yan. Although looks can be deceiving sometimes. So, titingnan mo din yung arrow. Ano yung nakalagay, ano yung nakapaloob sa arrow. Itong buong to. Ibig sabihin, yung buong shape na yan, yung dalawang yan, 30 na yan. So, ibig sabihin pala, pwede natin silang i-count as one shape na lang. So, yung 3 and 4, ipagsasama na natin, siya na yung number 3. Kasi pinagsama niya na yung dimension eh. Sino ba tayo para ipaghiwalayan, di ba? So, ang height niya is 300. Yun ang naka-cube. 300 cube times ang base is 30 divided by 12. So, 300 cube times 30 over 12. Wow, parang success. 15 cube times 200 divided 12. 67.5 tapos 5 0. Sige, payag. 675, 5 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, sobra. 5 lang. Ayan. Okay. Punta tayo sa AD squared. And so, AD squared. Basic, diba? Basic. Ayan. So, we have the area. Doon tayo sa 1 and 2. Or sa 1 muna. Area niya is 200 times 15. Success, diba? Ayan. Yan na yung area. The distance, again, yung distance na tinutukoy natin ay distance from the centroid nung buong shape. So, nasaan nga yung centroid ng buong shape? Nandito. And yung distance niyan mula sa taas, di ba yung kalahati? So, 300 divided by 2 plus 15, so 165. And distance mula dun sa centroid ng buong shape papunta sa centroid nung shape na kino-consider natin, yung gusto nating matransfer. Ito yon. And yung centroid niyan, so kung 15 ito, kalahati, di ba? So, mula sa taas hanggang dito, yung maliit na yan, hindi ko alam kung nakikita nyo. That's 7. 15 divided by 2, talagang kinalcue pa eh, no? 7.5. Okay? So, pero hindi 7.5 yung kailangan natin, ha? Ang kailangan natin ay from that centroid hanggang dun. So, 165 minus 6.5. I hope this is clear. Squared. Hindi mo na to kailangang ulitin pang hanapin para sa number 2 kasi symmetrical nga sila, di ba? So, parehas yan. Total muna natin. So, 200 times 15 times 165 minus 7.5 squared. Right? 744. Store nyo na to ha. Haba eh. 744,18750. Shift store. Then, same naman yan para sa number 2. 744,18750. Then, para sa last, this one, nasaan ang centroid niyan? Kung titinan mo, sir, parang same naman sila ng centroid. Ano yung distance ng centroid to centroid? 0. Diba? So, regardless, sige na nga, ilagay po natin, area 30 times 300. Kaso yung distance, 0. So, wala din, diba? 0 din. So, itotal mo na to. Ikaw nang bahala. Basta ipagsama-sama mo lahat ng nandito. Then, yung AD squared. So, ididiretso ko na ang sagot, ha? Double check nyo na lang. Kung mali ako, di mali. So, 562, 250 times 2 plus 675, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Plus, yung, times 2.
21645, apat na 0. 21645, 1, 2, 3, 4, raised to 4. Yan. Store mo yan. Store mo. So, okay na tayo para dun sa inertia ng shape A. Shape A. Let's go naman. Hanapin natin yung inertia ng pangalawang shape, yung letter B. So, for letter B, same process. Lagyan na lang muna natin for B. So, this is the formula still. Summation ng inertia about the centroid plus summation ng area distance squared. So, let's say ito yung shape 1. Ito yung shape 2. Then, ito ang shape 3. So, para dun sa taas, yung pinagpatong, parang pinagpatong na 15 yung thickness niyan. So, 15 plus 15, 30. Ganon din sa ilalim, then yung nasa gitna. So, same process, basically. Inertia muna tayo about the centroid. So, shape 1, shape 2, shape 3. Let's go. Area 1 is, ano i-cube mo? So, sana at this point, automatic na sa inyo, yung 30. So, 30 cube. Times 200, divide mo sa 12. Right? Okay, so 30 cube times 200 divided by 12. Yep. 45 or 450,000. So, 45 tapos apat na 0. 45, 1, 2, 3, 4. Same yan para dun sa shape 2. So, no need to lagay ulit. Yan. Then, para dun sa pangatlo, ang naka-cube ay 300. Ang base mo ay 15. So, 300 cube times 15 over 12. 3375, apat na 0. 1, 2, 3, 4. Okay, then, ulit, para naman sa AD squared. So, ito ay IGX, ito naman ay AD squared. So, shape 1, ang area niya ay 200 times 30. 200 times 30. Okay? Ang distance, ayan. Mula sa gitna, sa centroid hanggang taas, di ba 180? Kasi 150 plus 30. Then, ang centroid nitong shape 1 na to ay nasaan? Ito yun. Di ba? Yan. Yan, ilan yan? Siyempre 15, di ba? Kalahati. So, sana automatic na sa inyo. Mina-minus lang naman natin yan. Basta same sila ng reference point sa taas. So, yung distance from the centroid hanggang dun sa centroid ng maliit na shape. So, 180 minus 15 squared. Then, calculate natin. 200 times 30. 180 minus 15 squared. Wow, laki. 16335, apat na 0. 1633335. 1, 2, 3, 4. Okay, store natin yan. Then, yung pangalawa, di na natin isusulat yung solution kasi same naman sila nung area 1. So, let's copy. 16335, 1, 2, 3, 4. Then, last. Ito. Which is quite similar, di ba? Similar naman. So, 0. Okay? Similar siya dun sa nauna. Kung nasa ng centroid ng buong shape, nandun din yung centroid ng mismong shape natin na maliit. So, total natin, kayo nang bahala, basta pagsasama-sama mo lahat ng IGX, 45, 45, 3375, plus yung AD squared, yung dalawang 16335. So, 4, 5, 1, 2, 3, 4, plus 3375, tapos apat na 0, 1, plus
16335. Tapos, 4 na 0. So, we add that all. 4 times 2 plus 3375. 2 plus 16335. 1, 2, 3, 4. So, 3. Ano ta? Lang, 45. 3, 3, 7, 5. 4 na 0. 36135. So, 36135. 36135. 4 na 0. Yep. 2, 3, 4. mm raised to 4. So, store natin yan sa, sige, sa ace. Basta store mo. Okay. Kompleto na yung inertias natin para dun sa unang shape, dun sa pangalawang shape. Now, proceed tayo sa pagkuha ng bending stress. Let's do that. So, unahin natin yung unang shape. So, F sub B is equal to the moment, 150 kilonewton meter. Para uniform tayo and para medyo okay yung units natin, gawin nating naka-newton and naka-mm. So, mm kasi yung inertia natin, tapos gusto ko lang gawin naka-newton. So, nasa sa inyo naman yan. So, times natin sa 1,000 para maging mm, then another 1,000 para maging newton. So, 1,000 squared. Then, yung distance from the centroid hanggang dun sa pinakadulo, 165. So, mm din yan. Divide natin dun sa inertia niya na nakastore naman. So, lagyan na lang natin inertia ni A. So, yung ating stress or bending stress for B is 150 times 1,000 squared times 165 over 21645, 1234. 114.35. So, 114.345 megapascals. So, that's good. Okay na yan. Punta tayo sa B. Sa pangalawang shape, check natin whether mas mababa ba siya o mas mataas. Same formula. So, 150 pa din yung moment. Ganun ulit para sa units. Then, 180 yung kanyang centroid, distance from centroid. Then, inertia, divide natin sa inertia for B. So, palitan natin, 180, then, 74.72. 74.72 megapascals. So, from these two, ang mas mababa, syempre, yun ang pinapahanap, diba? Ano yung nagkakos ng least amount of bending stress with given yung same number of moment. So, 74.72. So, meaning, ang sagot dyan, so ilalagay nyo, so the shape with that causes the least amount of bending stress is B, or simply yung shape B. So, lagyan natin ng box yung answer natin. So, therefore, this is the least. Ganun. This, therefore, shape A. Ganun. Ano ba yung, ano yung kahalagahan ng pag-intindi natin sa ganitong scenario? So, ngayon kasi, more on, tina-check pa lang natin yung nangyayari sa material. Pero lahat ito ay ginagamit talaga, lalong-lalo na sa design ng beam sa steel design. So, sa mga higher years. So, gusto natin, kapag nagde-design tayo, mas mababa yung makuha nating stress. Kasi yung stress na yan yung directly magsasabi whether yung ating material, yung shape na napili natin, this one specifically, is mag-feel ba? So, yung mga material kasi natin, meron lang yung allowable bending stress. Meaning, bawal mag-exceed doon sa stress na yon, sa bending stress na yon, yung na-experience ng material natin. So, bawat material, yung specific na bakal, meron lang yang allowable bending stress na kayang dalhin. So, as much as possible, gusto natin na yung actual na nakalagay sa beam, itong 150 moment na yan, maliit
ang mako-cause na bending stress as much as possible. So, and lahat ng yun, related yun sa inertia. Okay? If we're talking about the bending stress. So, as you can see, yung pangalawa, shape natin, siya yung nag-govern, siya yung mas mababa yung stress. Kasi nga, may observation, mas maliit yung inertia niya. Mas malaki yung inertia niya. Anyways. So, nasa ano kasi yung inertia natin? Nasa ilalim or divisor. So, meaning, paglaki ng inertia, pagliit ng stress. So, kapag nagde-design kayo, in your higher years, so gusto niyo yan or gusto niyo sa material na gagamitin ninyo, malaki yung inertia. So, that's our takeaway for this example. So, hopefully, you have learned something new. So, thank you so much for listening.